Ma'am, sino po yung binoto nila sa president? Of course naman, no, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaming mga taga-Tondo, maraming loyalista dyan eh. From the start, panahon pa ni Apo Lakay. Oo, ako po ay nasa kolehiyo that time na talagang isa na ako sa talagang mga Marcos. Actually, nung pinaalis sila dito, iyak talaga ako ng sumulat pa ako ng ulan. But anyway, until na kami, pamilya namin, loyalista kami. Ngayon kasi merong iwanan ko pa sa PBBM sa bayan, Pilipinas, yung mag-resign na lang siya. Ngayon po ba bilang isang realista at bilang isang supporter ni Pangulong Marcos, kayo po ba pabor o hindi at bakit po? Hindi po ako pabor doon. That is uncalled for. Unang-una, kami, alam naman, sa totoo lang naman, sino ba nagpanawin sa boto ng pamilya nila? Kung hindi, tayong mga loyalista yun, I still do believe na sila ang may utang na loob kay Pangulong Marcos. Sapagkat, una-una, sasabihin ba naman nila, parang unethical for a government official na dapat nasa administration ka ng Pangulong Marcos, dapat ibigay mo yung due respect. And if you really love your country, syempre, dapat nandun yung respeto, lalong-lalo na sa ating Pangulo. Hindi natin papayagan yung mga bagay na sasabihin. Siguro mas mabuti sila na lang ang mag-resign kaya. Much better. Ano lang nakikitang accomplishment si Mayor Baste. Bakit ngayon ng Davao ay binabaha? Nasa na ngayon, ba't hindi rin nila sagutin ng 51 billion na kanilang budget? Until now, query pa rin sa atin mga Pilipino yun. Basta kami, magmula nung nahalal bilang Pangulo, si Ferdinand Marcos Jr., nakita natin ang pagbabago. Hindi naman sa iba, just wait, kasi hindi naman ganun kadali. And nakikita na naman natin na talagang napaka-workaholic ng ating Pangulo. Diba? Ang daming mga invitation coming from different countries, meaning talagang magaling siya. At unang-una ang prioridad niya, yung maiangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino dito sa ating bansa. In terms of economy, medyo okay ng economy, globally competitive na tayo, di po ba? Yan ang sinisikap at ginagawa ng ating Pangulo upang magbigay ng magandang buhay sa atin and for the future generation to come. Kumbaga, sinisiguro ng ating Pangulo na tayong mga Pilipino at the end of the ay merong secure future for each and every one of us. So, please lang, huwag naman silang magsalita ng gano'n kay Pangulong Marcos. Kami ang makakalaban nila, kaming mga loyalista. Nobody can, sana wag nang ulitin-uli yun. At sana humingi ng apology sa ating, hindi kay Miss Amy Marcos, kundi kay Pangulong Marcos. Nagkataon lamang na napakabait ng ating Pangulo. Ma'am, bilang isang loyalista, mensahe niyo po kay Pangulong Bongbong Marcos, lalo na siyempre, hindi po basta-basta maging presidente. Ang daming pagsubok, nandiyan yung mga paninira din, hindi po nawawala yan. Ngayon po, bilang isang loyalista, ano po yung parang encouraging message po para sa kanya? Ang masasabi ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay keep it up. Huwag po kayong mag-alala, Pangulong Ferdinand Marcos. Narito po kami sa harap at sa inyong likod upang ipagtanggol po kayo sa mabuting ginagawa nyo sa ating sa ating bansa at sa ating lahat. Kami hinahangaan ko po kayo sa pagiging napakabuti po ninyong tao. Huwag nyo na pong pansinin kung ano po yung mga bagay-bagay na sumisira sa inyo. Sabi nga po natin, they cannot put down a good person, and that is true, President Marcos. Siya talaga. Sabi nga niya, we are all Filipinos,
we have one nation. So, dapat magsama-sama nga tayo. Yung ang kanyang layunin na pag-isahin ang bawat mamamayan dito sa bansang Pilipino, yun ang dapat natin suporta at nandito kami lahat para matupad po yun. Mahal na Pangulong Ferdinand Marcos, marami pong nagmamahal sa inyo at isa na po yung kami pong mga taga-Tondo ay talagang napakarami pong loyalista. We will support you all throughout. We love you, Ferdinand Marcos. Ma'am, sige ma'am. May pahabol lang po. Bilang isang Pilipino, ma'am, payag po ba kayo na magkaroon ng hiwalay yung Mindanao sa Luzon at Visayas? Ay, hindi po. Hindi po kami papayag doon. Sapagkat ang kagustuhan ng ating Pangulo, diba? Unity at yung ating bansa ay kung ano yung Luzon, Visayas, Mindanao, kailangan magkakasama yun. Hindi na ito Pilipinas kung ihiwalay ang Mindanao. And for those na nagpaplano ng gano'n, I don't think na matutupad yun. That will be a failure. Ma'am, sa palagay niyo po ba, bago matapos yung termino ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, may babalik niya ba sa 20 pesos ang presyo ng 1 kilo ng bigas? Sa palagay ko, hindi naman ganun kadali. Pero sa pagsisikap ng ating Pangulo, magtiwala tayo sa kanya. Kasi hindi naman sinabing ganito, ay eto na. Kasi tayong mga Pilipino, dapat yung ating resiliency, yung ating patience, tulungan natin si Pangulong Ferdinand Marcos na magkaroon ng and moral support for him na matupad yung pangarap na yun sa bawat Pilipino. I think magagawa ko yan. I still do believe in that. Ma'am, mensahe nyo na lang ma'am sa mga kababayan natin na nawawala ng tiwala ngayon kay PBBM kasi dahil daw dito sa mga nangyayari ngayon. Hindi pa Discourage daw po. Siguro yung mga sabing maraming na-discourage, gawain na lang ng mga mapanira yun eh. Gawain na gustong paghiwa-hiwalayin ang ating mga kapwa Pilipino natin. Pero I always still do believe na ang mga Pilipino ay yung solidity, yung pagkakaisa, nandyan pa rin. At hindi basta-basta mag-discourage. Alam na rin ng mga Pilipino eh. Through thick and thin, at lalong-lalo na nakikita natin ang pagsisigap ng ating Pangulo para lahat ginagawa niya para sa kabubuti ng bansa, ay I don't think na yung sinasabi nilang maraming nag-discourage. I don't believe. Nandun pa rin yung adikain ng bawat isa. Ako bilang isang Pilipino, ay nandiyan pa rin ang suporta para kay Pangulo. Huwag na lang natin pansinin yung iba kasi yun ang may mga personal interest. Hindi para sa bayan, hindi para sa kanilang mga sarili. Pero ang mga Pilipinong may pagmamahal sa ating bansa ay solid pa rin yan. Kahit kailan hindi madi-discourage sa pamamalakad ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Salamat, ma'am. Thank you po.